Ako si Dr. Benigno Manlapas, isang doktor na ang focus ay ang pangangalaga sa ating mga nakatatanda. Ilang buwan na ang nakalipas, nakausap ko ang isang retiradong guro na may ibinahaging pamilyar sa akin. Sabi niya, pakiramdam ko ay guwardiya ako sa sarili kong bahay pagsapit ng gabi. Matutulog ako ng 10:00, pero pagdating ng hating gabi ay gising na ulit ako. Tapos 2:00, tapos 4:00. Pagsapit ng umaga, parang hindi man lang ako nakatulog. Akala niya, ito ay normal na bahagi lang ng pagtanda. Ngunit nang suriin naming mabuti, hindi pala ang edad niya ang dahilan. Isang maliit na nakagawian pala na dala-dala niya sa loob ng maraming taon ang siyang sumisira sa kanyang pagtulog. Hindi naiiba ang kwento niya. Maraming nakatatanda dito sa Pilipinas ang nabubuhay sa ganitong nakakapagod na sitwasyon. Hihiga ka sa pag-asang magiging mahimbing ang iyong gabi, pero paulit-ulit kang ginigising ng iyong katawan. Ang pagod na mga mata, mabibigat na binti, at ang parang may ulap na isipan tuwing umaga, nagiging parte na ito ng pang-araw-araw na buhay. Ngunit, heto ang nakakagulat na katotohanan. Sa maraming kaso, ang tunay na dahilan ay hindi ang edad o karamdaman. Ito ay isang nakatagong ugali na siyang nagiging sanhi para magtrabaho ang iyong pantog buong gabi. At kapag binago mo ito, lahat ay magbabago. Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang numero 1 pinakamasamang ugali na nagiging dahilan kung bakit ang mga taong lampas 60 anyos ay laging nagigising sa gabi para umihi, at kung paano ito ititigil simula ngayong gabi. Bago tayo magsimula, gusto kong marinig ang inyong kwento. Saan po kayo nanonood ngayon at anong oras na diyan? Mag-iwan lang po kayo ng komento sa ibaba. At kung nagustuhan ninyo ang video na ito, pindutin po ang subscribe button. Kung hindi naman, isang like lang ay sapat na. Malaking tulong po ito sa paglago ng ating channel. Samahan ninyo ako dahil ang simpleng pagbabagong ito ay maaaring maging susi para maibalik sa inyo ang malalim at mahimbing na tulog na nararapat para sa inyo. Ang masamang ugali, pag-inom ng tubig sa maling oras. Pagkatapos ng edad na 60, ang katawan ay sumusunod sa mas mabagal at mas maselang ritmo kumpara sa dati. Isa sa pinakamahalagang pagbabago ay may kinalaman sa isang hormone na tinatawag na vasopressin, na karaniwang tumutulong sa mga bato o kidneys na pabagalin ang paggawa ng ihi habang tayo ay natutulog. Habang bumababa ang antas ng vasopressin dahil sa edad, ang mga bato ay patuloy na nagtatrabaho sa bilis na parang pang-araw kahit na ang katawan ay sinusubukang magpahinga. Mas maraming ihi ang nagagawa, mas mabilis mapuno ang pantog at napuputol ang gabi. Maraming nakatatanda ang nagsasabi na para silang tinatraidor ng sarili nilang katawan. Wala naman silang ginagawang masama, pero paulit-ulit silang nagigising. Lalong lumalala ang sitwasyon kapag malaking volume ng tubig ang iniinom pagkatapos ng 6:00 o 7:00 ng gabi. Sa mga oras na iyon, naghahanda na ang katawan para magpahinga. Ngunit bigla na lang binibigyan ang mga bato ng mas maraming likido para iproseso. Ipinapasa nila ito sa pantog sa panahong dapat ay tahimik na ang mga ugat at kalamnan. Para sa isang pantog na naging mas sensitibo na dahil sa edad, kahit kalahating baso lang ay sapat na para magpadala ng agarang senyales na kailangan ng gumising. Sa maraming tahanang Pilipino, nakagawian ng tapusin ang araw sa pamamagitan ng pag-inom
ng tubig, tsaa, gatas, o isang magaang na sabaw. Bagamat nakakaginhawa, ang mga ugaling ito ay tahimik na nagpapabigat sa pantog at tinitiyak na 1 o 2 beses kang pupunta sa banyo bago mag-umaga. Gaya na lang ng kwento ni Aling Teresita, isang 72 anyos na lola mula sa Quezon City. Mahilig siyang uminom ng isang basong malamig na tubig bago matulog sa paniniwalang nakakatulong ito sa kanyang kalusugan. Sa halip, nagigising siya ng 2:00 ng madaling araw at muli ng 4:00 na inaantok na naglalakad papuntang banyo. Nag-aalala ang kanyang anak na baka siya ay matumba. Nang ipaliwanag ng kanyang doktor na mas mahalaga ang oras ng pag-inom ng tubig kaysa sa kabuuang dami, gumaan ang kanyang pakiramdam. Sa pamamagitan ng pag-aga ng kanyang pag-inom, nakaramihan ay bago maghapon at kaunting higop na lang sa gabi, mabilis niyang napansin ang pagbabago. Sa loob ng 1 linggo, nakakatulog na siya ng 5 o 6 na oras nang walang patid at nagpapasalamat siya sa tinawag niyang pagbabalik ng 1 piraso ng aking kabataan. Ang tunay na aral ay simple. Hindi mo kailangang bawasan ang pag-inom ng tubig. Kailangan mo itong inumin sa tamang oras. Ang hydration ay nananatiling mahalaga para sa sirkulasyon, memorya, at kalusugan ng mga kasukasuan. Ang susi ay ang tuloy-tuloy na pag-inom sa umaga at maagang hapon. At pagkatapos ay dahan-dahang bawasan pagsapit ng gabi. Ang pagrespeto sa natural na ritmong ito ay nagbibigay daan sa mga bato at pantog na magpahinga at nagbabalik sa iyo ng malalim na pagpapagaling na tulog na naaalala pa ng iyong katawan. Iba pang karaniwang sanhi. Isa sa mga pinakakaraniwang ugali na dala-dala ng maraming nakatatanda ay ang pagpunta sa banyo para sigurado bago matulog. Mukha itong hindi nakakasama at responsable pa nga dahil ito ang itinuro sa atin ng mga magulang at guro noong bata pa tayo. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang gawing ito ay maaaring sanayin ang pantog sa maling paraan. Ang pantog ay isang kalamnan na may mga nerbiyos na natututo ng mga pattern. Kapag pinipilit mo itong maglabas ng ihi habang hindi pa gaanong puno, ang mga nerbiyos na iyon ay nagsisimulang magpadala ng agarang senyales kahit nakakaunti pa lang ang laman nito. Para sa isang 110 anyos na pinapahalagahan ang bawat oras ng pahinga, maaaring mangahulugan ito ng hindi kinakailangang paggising gabi-gabi dahil lamang nasanay ang katawan na asahan ito. Ang mga pagkaing pinipili sa hapunan ay may mas malaking papel din kaysa sa inaakala ng marami. Ang mga pagkaing magaan at matubig tulad ng sabaw, hiwa ng pakwan, o sariwang ensaladang kamatis ay tila nakakapresko at malusog. Ngunit kapag kinain malapit sa oras ng pagtulog, tahimik nitong dinadagdagan ang kabuuang karga ng likido na kailangang iproseso ng mga bato. Para sa isang tumatandang pantog na mas kaunti na ang kayang iimbak kaysa dati, kahit ang mga inosenteng pagkaing ito ay maaaring magdulot ng pakiramdam ng pagkaihi. Isang matandang Ginoo sa Pampanga ang nagsabi sa akin na akala niya ay walang masama sa pagkain ng pakwan pagkatapos ng hapunan hanggang sa mapansin niyang 2 beses siyang nagigising gabi-gabi. Ang paglipat ng prutas na iyon sa tanghalian ay nagbigay daan sa kanya na makatulog hanggang madaling araw, na nagpapatunay na ang tiempo ay kasing halaga ng nutrisyon. Ang mga inumin sa gabi ay isa pang nakatagong salarin. Ang isang mainit na tasa ng tsaa, kape, o kahit na herbal blends ay nakakaginhawa sa ganap na 9:00, lalo na sa mga tahanang Pilipino
kung saan malalim ang ugat ng ritual na ito. Ngunit ang caffeine, kahit sa maliit na halaga, ay maaaring makairita sa pantog at pasiglahin ang mga bato. Ang mainit na gatas o salabat ay maaaring mas banayad, ngunit ang likido ay kailangan pa ring iproseso sa mga oras na dapat nagpapahinga ang katawan. Isang matandang babae sa Baguio ang nagsabi na hindi niya inakala na ang kanyang green tea sa gabi ang dahilan kung bakit siya nagigising ng 3:00 ng umaga. Ang pagpapalit nito sa isang maliit na higop ng tubig na may katamtamang temperatura ng 6:00 ng gabi ay nagbigay sa kanya ng tuloy-tuloy na gabi. Ang asin ay isa pang salik na pumapasok sa mga pagkain sa gabi. Ang mga pagkaing tulad ng tuyo, bagoong, o maalat na merienda ay nagpapauhaw sa atin na humahantong sa mas maraming pag-inom pagkatapos ng hapunan. Sinusubukan ng katawan na ilabas ang sobrang sodium na iyon at mas mabilis na napupuno ang pantog sa gabi. Para sa mga senior, nagdudulot ito ng dobleng problema. Hindi lang putol-putol na tulog, kundi pati na rin ang pamamaga sa umaga sa mga paa o bukong-bukong mula sa pagbabago ng likido sa katawan. Ang pagpili ng mas magaang pampalasa sa gabi at pag-iwan ng mga maaalat na pagkain para sa mas maagang bahagi ng araw ay isang simpleng hakbang na nagpapakalma sa gabi. Ang nakakapanatag na mensahe ay ang mga pattern na ito ay hindi senyales ng malubhang sakit sa karamihan ng mga tao. Ang mga ito ay pang-araw-araw na gawi, maliliit na pagpili na naiipon at tahimik na humuhubog sa kung paano kumikilos ang katawan sa gabi. Sa pamamagitan ng pagkilala sa mga ito, maibabalik mo ang pakiramdam ng kontrol. Ang magandang balita ay ang mga simpleng pagsasaayos, pag-aayos ng oras ng iyong pagpunta sa banyo, paglipat ng mga matutubig na pagkain sa tanghalian, pag-iwas sa caffeine sa gabi, at paglilimita sa asin sa gabi ay maaaring maibalik ang mahimbing na tulog. Ang pagtanda ay maaaring magdala ng mga bagong hamon, ngunit hindi ito nangangahulugan ng pagsuko sa mga gabing hindi mapakali. Sa pamamagitan ng banayad na pagbabago, maaalala pa rin ng iyong katawan kung paano magpahinga ng malalim na mag-iiwan sa iyong mas matatag, malinaw, at masigla tuwing umaga. Mga tunay na kwento sa Pilipinas. Si Mang Jose, isang 70 anyos na lolo mula sa Cebu, ay nasanay na sa mga gabing hindi mapakali. Naniniwala siyang ang paggising ng 2 o 3 beses para gumamit ng banyo ay normal lang kapag umabot ka na sa isang tiyak na edad. Gabi-gabi, nasisiyahan siyang uminom ng isang mataas na baso ng tubig pagkatapos ng hapunan, madalas bandang 8:00, sa pag-aakalang makakatulong ito sa kanyang panunaw at pananatiling hydrated. Ngunit ang resulta ay predictable. Pagdating ng hating gabi, naglalakad na siya sa pasilyo na inaantok, tapos ulit ng 3:00 ng umaga at minsan pa bago sumikat ang araw. Ang kanyang mga umaga ay mabigat. Ang kanyang balanse ay hindi na gaanong matatag at napansin niyang malabo ang kanyang memorya. Ipinaliwanag ng kanyang doktor na ang problema ay hindi kung gaano karaming tubig ang kanyang iniinom, kundi kung kailan niya ito iniinom. Sa pamamagitan ng paglipat ng karamihan ng kanyang pag-inom ng tubig sa mas maagang bahagi ng araw, bago mag-3:00 ng hapon, at pagpapanatili na lang ng ilang maliliit na higop sa gabi, napansin niya ang isang kapansin-pansing pagbabago. Sa loob ng 1 linggo, nakatulog siya ng buong 6 na oras nang walang patid, isang bagay na hindi niya naranasan sa loob ng maraming taon. Sinabi niya sa kanyang anak na babae, "Pakiramdam ko
ay binigyan ako ng isang regalo, ang makapagpahinga lang ulit. Isang katulad na kwento ay nagmula sa Davao, kung saan ang 102 anyos na si Lola Remedios ay pinahahalagahan ang kanyang ritual sa gabi na pag-inom ng salabat sa ganap na alas 9. Para sa kanya, ito ay isang kaginhawahan pagkatapos ng mahabang araw, isang sandali ng kapayapaan bago matulog. Gayunpaman, hindi niya kailanman naikonekta ang maliit na ugali na ito sa kanyang paggising tuwing alas 2:30 ng madaling araw. Napansin ng kanyang pamilya na mukha siyang mas pagod araw-araw at nag-aalala sila na baka manghina siya. Nang dahan-dahang iminungkahi ng kanyang apo na agahan ang kanyang pag-inom ng salabat, nag-atubili siya, nag-aalala na mawawala sa kanya ang isang sandali ng ginhawa. Ngunit sinubukan niyang inumin ito ng alas 6 ng gabi. Sa kanyang pagkagulat, sa loob ng ilang araw, nagsimula siyang matulog ng 5 o 6 na oras ng diretso at ang kanyang mga umaga ay gumaan. Napanatili niya ang kanyang ritual, ngunit ngayon ay hindi na nito ninanakaw ang kanyang pahinga. Sinabi niya sa isang kaibigan, "Hindi ko alam na ang isang maliit na pagbabago ay maaaring magdala ng ganitong kalaking ginhawa. Pakiramdam ko ay nakahanap ako ng isang bagong kabanata ng kapayapaan. Ang aral mula sa kanilang mga buhay ay malinaw. Pagkatapos ng edad 60, iba ang pagtugon ng katawan kaysa noong kabataan. Ang pantog ay nagiging mas sensitibo. Ang mga antas ng hormone ay nagbabago. At ang maliliit na pagpili sa pagkain at inumin ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa kalagitnaan ng gabi. Ang mga ito ay hindi senyales ng kahinaan o pagkabigo. Ito ay mga senyales na ibinibigay ng katawan na humihingi ng mga pagsasaayos ng may kabaitan. Maging ito man ay pag-aga ng pag-inom ng tubig o paglipat ng oras ng tsaa sa maagang gabi, kahit na ang mga banayad na pagbabago ay maaaring maibalik ang balanse. Para sa mga senior sa buong Pilipinas, ang mensahe ay puno ng pag-asa. Hawak mo pa rin ang kapangyarihan na hubugin ang iyong mga gabi. Ang mahimbing na tulog ay hindi mailap. Madalas itong naghihintay lamang sa kabila ng isang maliit na ugali na binago ng may pag-iingat at pasensya. Paano uminom ng tubig? Ang tamang paraan. Ang oras ng pag-inom ng tubig ay kasing halaga ng dami, lalo na pagkatapos ng edad 60 kung kailan mas sensitibo ang pagtugon ng katawan kaysa dati. Inirerekomenda ng mga eksperto na inumin ang karamihan ng iyong tubig ng tuloy-tuloy sa buong araw, simula sa almusal at magpapatuloy hanggang bandang alas 3 o alas 4 ng hapon. Sa mga oras na ito, pinakaaktibo ang mga bato. Malakas ang sirkulasyon ng katawan at ang mga sobrang likido ay maaaring maproseso ng hindi nakakaistorbo sa pahinga sa gabi. Para sa maraming senior, ang isang pagbabagong ito ay maaaring mabawasan ang bilang ng beses na ginigising sila ng kanilang pantog. Habang papalipas ang hapon, nagiging mahalaga na bawasan ang iyong pag-inom. Pagsapit ng gabi, dapat kang mag-focus sa maliliit na higop sa halip na buong baso. Pagkatapos ng alas 7, uminom lamang kapag talagang nauuhaw ka, sapat lang para mabasa ang iyong bibig. Isipin mo ito bilang paghahanda ng iyong katawan para sa pahinga, paglikha ng espasyo para sa mga bato, at pantog na manatiling kalmado habang natutulog ka. Isang babae sa Batangas ang nagsabi sa akin na pinalitan niya ang kanyang bote ng tubig sa gabi ng isang maliit na tasa at ang pagkakaiba sa kanyang tulog
ay kapansin-pansin. Kung umiinom ka ng gamot sa gabi, siyempre, kakailanganin mo ng tubig. Ang susi ay uminom ng sapat lamang para malunok ang tableta ng komportable sa halip na ubusin ang isang buong baso dahil sa nakagawian. Madalas na naglalagay ng tubig ang mga senyor sa tabi ng kama, ngunit isang higop lang ang maaaring kailanganin. Sa pamamagitan ng pag-iwas sa labis, sinusuportahan mo ang iyong paggagamot at ang iyong pagtulog. Isa pang banayad na tip ay ang pagpili ng maligamgam o room temperature na tubig sa halip na may yelo. Ang mga malamig na inumin, lalo na sa gabi, ay maaaring makairita sa pantog at magdulot ng hindi kinakailangang pagkaihi. Ang maligamgam na tubig, sa kabilang banda, ay nakakakalma para sa panunaw at mas mabait sa mga tumatandang kalamnan at nerbiyos. Isang matandang lalaki mula sa Maynila ang nagsabi na ang pagpapalit ng kanyang malamig na tubig sa maligamgam ay nakatulong sa kanya na mabawasan ng kalahati ang kanyang mga pagpunta sa banyo. Ang pinakamahusay na paraan upang isipin ang ugali na ito ay ang pag-iisip kung paano natin dinidilim ang mga ilaw bago matulog. Tulad ng malambot na ilaw na nagbibigay senyales sa utak na oras na para magpahinga, ang pagbabawas ng pag-inom ng tubig at pagpili ng banayad na temperatura ay nagsasabi sa katawan na maghahanda para sa mga tahimik na oras sa hinaharap. Sa mga maliliit ngunit makapangyarihang pagbabagong ito, maaari mong gabayan ang iyong katawan tungo sa mas kalmadong gabi at gumising sa umaga na may mas maraming enerhiya, balanse at kapayapaan. Mga karaniwang pagkakamali na dapat iwasan. Isa sa mga unang pagkakamali na ginagawa ng maraming nakatatanda ay ang pagbabawas ng pag-inom ng tubig sa araw sa paniniwalang maiiwasan nito ang pag-ihi sa gabi. Sa una, tila lohikal ito, ngunit hindi ganoon gumagana ang katawan. Kapag pinagkakaitan mo ang iyong sarili ng likido sa umaga at hapon, tahimik na nagiging dehydrated ang iyong sistema. Pagsapit ng gabi, lumalapot ang dugo at napipilitang magtrabaho ng mas mabigat ang mga bato upang maibalik ang balanse. Madalas itong nangangahulugan na mas maraming ihi ang nagagawa sa gabi kung kailan sinusubukan mong magpahinga. Isang Ginoo mula sa Laguna ang nagsabi sa akin na iniiwasan niya ang tubig buong araw para lamang magising ng 3 beses pagkalipas ng hating gabi. Nang magsimula siyang uminom ng tuloy-tuloy mula almusal hanggang kalagitnaan ng hapon, naging mas kalmado ang kanyang mga gabi at mas malinaw ang kanyang umaga. Isa pang karaniwang maling akala ay ang mga lalaki lamang ang dumaranas ng pag-ihi sa gabi dahil sa prostate. Bagamat ang paglaki ng prostate ay tiyak na may papel, ang mga kababaihan ay nahaharap sa parehong pakikibaka habang nagiging mas sensitibo ang pantog sa pagtanda. Maraming matatandang babae ang tahimik na tinatanggap ang ideya na ang putol-putol na tulog ay para lamang sa mga lalaki na nag-iiwan sa kanila ng pakiramdam na binaliwala at nag-iisa. Ngunit, ipinapakita ng mga pag-aaral na parehong lalaki at babae na higit sa 100 ang nakakaranas ng magkatulad na pagbabago sa pantog. Ang pagkilala sa katotohanan ito ay makakatulong sa mga kababaihan na madama na may katwiran ang kanilang nararamdaman at mahikayat silang gumawa ng mga pagsasaayos sa pamumuhay ng walang kahihiyan o pag-aalinlangan. Ang ikatlong pagkakamali ay ang pag-asa sa maligamgam na tubig bago matulog para makatulong sa pagtulog. Nakakakalma ito sa sandaling iyon tulad ng isang banayad na ritual, ngunit
ang idinagdag na likido ay kailangang iproseso sa gabi. Para sa isang tumatandang pantog na laging alerto, ang ugali na ito ay halos garantisadong magreresulta sa pagpunta sa banyo ng alas 2 o alas 3 ng umaga. Ang pagpapalit ng buong baso na iyon ng ilang nakakakalmang paghinga o magaang na pag-uunat ay maaaring magdala ng relaxation nang hindi pinapabigatan ang pantog. Sa wakas, maraming nakatatanda ang may ugali na ilabas ang laman ng pantog para sigurado bago matulog. Bagamat tila ligtas, ang pantog ay isang kalamnan na natututo ng mga pattern. Kapag pinipilit mo itong maglabas, kahit na bahagya pa lang puno, nagsisimula itong magpadala ng mga senyales ng masyadong maaga. Sa paglipas ng panahon, sinasanay nito ang mga nerbiyos na mag-trigger ng pagkaihi para lamang sa maliliit na halaga na humahantong sa mas maraming pagkagambala sa gabi. Isang babae sa Bulacan ang minsang nagsabi, "Akala ko nag-iingat ako, pero tinuturuan ko pala ang katawan ko ng maling aral." Sa pamamagitan ng paghihintay sa tunay na pagnanais na umihi sa halip na pilitin, dahan-dahan niyang naibalik ang mas mahabang tulog. Ang mensaheng puno ng pag-asa ay ang mga ito ay hindi malubhang sakit, kundi mga gawi na maaaring itama. Sa pamamagitan ng pag-inom ng tubig ng mas maaga, pagkilala na parehong apektado ang mga lalaki at babae, pag-iwas sa hindi kinakailangang likido sa gabi, at pagtitiwala sa tunay na senyales ng katawan, maaari mong bawiin ang kontrol kahit sa mga huling taon. Hindi kailangang maging pira-piraso ang iyong mga gabi. Sa pamamagitan ng banayad na pagbabago, maaari mong gabayan ang iyong katawan tungo sa malalim at nagpapagaling na tulog na naaalala pa nito. Mga karagdagang tiip para matulungan kang matulog ng mas mahimbing. Isang simple ngunit mabisang paraan para mabawasan ang mga pagpunta sa banyo sa gabi ay ang panatilihing aktibo ang iyong mga binti sa araw. Pagkatapos ng edad 60, bumabagal ang sirkulasyon at madalas na naiipon ang likido sa ibabang bahagi ng mga binti at bukong-bukong. Kapag sa wakas ay humiga ka na sa gabi, ang likidong iyon ay umaakyat na pumipilit sa mga bato na magtrabaho ng mas mabigat at pinupuno ang pantog kung kailan gusto ng magpahinga ng iyong katawan. Ang banayad na aktibidad tulad ng paglalakad sa umaga, magaang na pag-uunat sa tabi ng kama, o kahit ilang minuto ng pag-angat ng iyong mga sakong habang nakaupo, ay makakatulong na mailabas ang likidong ito ng mas maaga sa araw. Isang retiradong sundalo sa Cavite ang nagsabi sa akin na ang pagdaragdag ng 20 minutong paglalakad tuwing umaga ay hindi lamang nagpabuti sa kanyang balanse, kundi nabawasan din ng kalahati ang kanyang mga pagpunta sa banyo sa gabi. Isa pang nakakatulong na pagsasaayos ay ang pagbabago ng iyong posisyon sa pagtulog. Maraming senior ang natural na nakatihaya matulog. Ngunit, ang posisyong ito ay naglalagay ng mas maraming pressure sa pantog. Sa pamamagitan ng paghiga ng patagilid sa kaliwa na may malambot na unan sa pagitan ng mga tuhod at isa pa sa ilalim ng ulo, nababawasan ang pressure sa pantog. Ang posisyong ito ay nagpapabuti rin ng panunaw at daloy ng dugo na nagpapahintulot sa buong katawan na maging mas relax. Isang matandang babae sa Iloilo ang minsang nagsabi na ang maliit na pagbabagong ito, pagyakap sa unan habang natutulog, ay nagbigay sa kanya ng mas mahabang tuloy-tuloy na pahinga kaysa sa naranasan niya sa loob ng maraming taon. Ang damit at kapaligiran ng silid ay mas mahalaga kaysa sa inaakala ng marami.
Ang makakapal na pajama at mabibigat na kumot ay maaaring magdulot ng sobrang init na humahantong sa pagpapawis at pagkauhaw at mas maraming paggalaw ng likido sa gabi. Ang pagpili ng magaang na damit, pantulog na gawa sa cotton, paggamit ng manipis na kumot, at pagpapanatiling bahagyang malamig ang silid gamit ang bentilador o bukas na bintana ay maaaring gumawa ng malaking pagkakaiba. Madalas ibinabahagi ng mga senior sa iba't ibang maiinit na lugar sa Pilipinas na ang simpleng paglipat sa mas preskong tela ay nakatulong sa kanila na hindi masyadong magising dahil sa uhaw at mas kalmado ang pakiramdam sa gabi. Sa wakas, ang paghahanda ng isip ay kasing halaga ng paghahanda ng katawan. Ang malalim na paghinga o banayad na pagninilay-nilay sa loob ng 5 minuto bago matulog ay nakakatulong na pakalmahin ang nervous system sa pamamagitan ng pagre-relax ng tiyan at pagpapabagal ng tibok ng puso. Nagiging mas maliit ang tsansa na magpadala ang pantog ng mga maling senyales ng pagkaihi. Isang lola mula sa Tarlac ang naglarawan kung paano ang paglalagay ng kanyang mga kamay sa kanyang tiyan at malalim na paghinga gabi-gabi ay nagbigay daan sa kanya na makatulog ng payapa. Sabi niya, "Pakiramdam ko ay sinasabi ko sa aking katawan na ligtas na itong magpahinga." Ang mga maliliit na tip na ito ay maaaring simple pakinggan, ngunit kapag pinagsama-sama, lumilikha sila ng isang malakas na ritmo ng pangangalaga sa pamamagitan ng mas maraming pagkilos sa umaga, pag-aayos ng posisyon sa pagtulog, pagpapanatiling malamig ng iyong kapaligiran, at pagpapakalma ng isip bago matulog. Maaari mong gabayan ang iyong katawan tungo sa mahimbing na gabi. Kahit sa mga huling taon, ang maliliit na pagbabago ay may kapangyarihan pa ring maibalik ang malalim at nagpapagaling na tulog. Isang tanong na madalas itanong ng maraming nakatatanda na may bahid ng pag-aalala ay, nagigising ba ako sa gabi dahil lang sa edad? Ang tapat na sagot ay hindi. Bagamat ang pagtanda ay nagdudulot ng mga natural na pagbabago sa mga hormone at pagiging sensitibo ng pantog, ang karamihan sa pag-ihi sa gabi ay talagang nauugnay sa pang-araw-araw na gawi. Ang sobrang pag-inom sa gabi, pagkain ng matutubig na pagkain bago matulog, o pagsunod sa matagal ng nakagawian ay lahat maaaring may papel. Nangangahulugan ito na ang problema ay hindi isang hindi maiiwasang tadhana na nakatali sa pagtanda. Ang pag-asang katotohanan ay sa pamamagitan ng maliliit na pagsasaayos tulad ng pag-aga ng pag-inom ng tubig o pagbabawas ng maaalat na pagkain sa gabi, madalas kang makakita ng tunay na pagbuti sa loob lamang ng 1 o 2 linggo. Isa pang tanong na madalas lumabas ay paano kung umiinom na ako ng diuretics para sa presyon ng dugo o iba pang kondisyon. Ang mga gamot na ito ay idinisenyo upang tulungan ang katawan na maglabas ng likido, kaya natural na mas madalas ang pagpunta sa banyo sa gabi. Ang susi ay hindi itigil o laktawan ang iyong gamot ng mag-isa, kundi makipag-usap sa iyong doktor tungkol sa oras ng pag-inom. Minsan, ang isang simpleng pagbabago, tulad ng paglipat ng dosis sa mas maagang bahagi ng araw, ay maaaring mabawasan ang pagkaihi sa gabi nang hindi naaapektuhan ang mga benepisyo ng paggamot. Isang senior sa Rizal ang nagsabi sa akin na ang pag-aayos ng oras ng kanyang pag-inom ng gamot ang naging dahilan ng pagkakaiba sa pagitan ng paggising ng 3 beses sa isang gabi at pagtulog ng diretso hanggang umaga. Tinanong din ng mga tao, mayroon bang ilang mga pagkain na maaaring makatulong
o magpalala ng sitwasyon? Ang sagot ay oo. Ang mga pagkaing maanghang, acidic o matubig tulad ng mga citrus fruits, kamatis o sili ay maaaring makairita sa pantog kung kakainin malapit sa oras ng pagtulog. Sa halip, ang pagpili ng mga nakakakalmang prutas tulad ng saging, peras o papaya sa hapon o maagang gabi ay makakatulong na manatiling tahimik ang pantog. Ibinahagi ng isang lola sa Bicol kung paano ang pagpapalit ng kanyang orange juice sa gabi sa isang hiwa ng hinog na papaya ay nagbigay daan sa kanya na magpahinga ng mas payapa, na nagpapatunay na kahit ang maliliit na pagpili sa pagkain ay maaaring magdala ng ginhawa. Sa wakas, marami ang gustong malaman. Kailangan ko bang laging magpatingin sa doktor para dito? Ang banayad na gabay ay kung ang mga pagbabago sa pamumuhay tulad ng pag-aayos ng oras ng pag-inom ng likido, dieta o mga gawi bago matulog ay hindi nagpapabuti ng sitwasyon pagkatapos ng 2 o 3 linggo, mainam na kumuonsulta sa iyong doktor. Ang isang check-up ay maaaring mag-alis ng posibilidad ng ibang mga kondisyon at madalas na nagbibigay ng katiyakan kasabay ng paggamot. Ang mahalagang mensahe ay huwag magdusa ng tahimik. Mayroong tulong na magagamit at ang mga solusyon ay madalas na mas simple kaysa sa inaasahan. Ang mga karaniwang tanong na ito ay nagpapakita ng isang mas malalim na katotohanan. Ang pag-ihi sa gabi ay hindi lamang tungkol sa edad at hindi ito nangangahulugan ng pagwawala ng kontrol. Sa pamamagitan ng pagtatanong ng mga tamang katanungan, paggawa ng maliliit na pagbabago, at paghingi ng gabay kung kinakailangan, maaari mong maibalik ang kumpiyansa at tamasahin ang tahimik na pahinga na naaalala pa ng iyong katawan. Kapag binalikan natin ang lahat ng ating napag-usapan, ang mensahe ay simple ngunit makapangyarihan. Isang ugali lang, ang pag-inom ng tubig sa maling oras ay tahimik na nagnanakaw ng mga oras ng mahalagang pahinga bawat gabi. Maraming tao ang nag-aakala na ang mahinang tulog ay normal na bahagi lamang ng pagtanda, isang bagay na dapat nilang tanggapin ng walang tanong. Ngunit ang katotohanan ay mas puno ng pag-asa. Sa pamamagitan ng pagbabago ng oras ng iyong pag-inom ng tubig at paggawa ng maliliit na pagsasaayos sa iyong pang-araw-araw na gawain, maaari mong bigyan ang iyong katawan ng pagkakataong magpahinga ng mas malalim. Hindi ito nangangailangan ng mamahaling paggamot, komplikadong gawain o marahas na pagbabago. Sa halip, ito ay tungkol sa pakikinig sa mga senyales ng iyong katawan at pakikipagtulungan sa natural na ritmo nito. Ang ugali na ito ay maaaring hindi napansin sa loob ng maraming taon, ngunit maaari itong itama at ang gantimpala ay tuloy-tuloy at nagpapagaling na tulog. Isipin kung gaano kalaki ng iyong buhay ang inilaan mo sa pag-aalaga sa iba. Sa loob ng mga dekada, maaaring inuna mo ang mga pangangailangan ng iyong pamilya kaysa sa sarili mo, madalas sa kapinsalaan ng iyong sariling pahinga. Ngayon, habang tumatakbo ang mga taon, ito na ang iyong panahon para alagaan ang iyong sarili ng may parehong dedikasyon. Ang iyong kalusugan, iyong lakas, at iyong kapayapaan ng isip ay karapat-dapat na protektahan. Ang paggawa ng mga pagbabagong ito ay hindi isang makasariling kilos. Ito ay isang puhunan sa lakas at kalayaan na nais mong dalhin sa mga darating na taon. Isipin ang paggising na may malinaw na isip, matatag sa iyong mga paa at handang harapin ang araw ng may kalmadong kumpiyansa.
Iyan ang regalong maibibigay mo sa iyong sarili. At nagsisimula ito sa maliliit na pagpili na ginagawa bawat gabi. Heto ang aking hamon para sa inyo. Sa susunod na 7 araw, subukang ilipat ang inyong pag-inom ng tubig sa mas maagang bahagi ng araw. Bawasan ang iniinom ninyo paglubog ng araw. Panatilihing magaang ang mga higop sa gabi at panoorin kung paano magbabago ang inyong mga gabi. Kung gusto ninyo, maglagay ng maliit na kwaderno sa tabi ng inyong kama at itala kung ilang beses kayo nagising, gaano kapahinga ang pakiramdam ninyo sa umaga at kung paano tumutugon ang inyong katawan. Sa pagtatapos ng linggo, balikan at tingnan kung may pagkakaiba. Ang maliliit na pagbabago ay maaaring lumikha ng makapangyarihang resulta kahit nalampas na sa sex. Naaalala pa ng inyong katawan kung paano magpahinga at sa inyong pag-aalaga, maaari itong bumalik sa ritmong iyon. Ito na ang inyong sandali para kumilos, para bawiin ang malalim na tulog na nararapat sa inyo at para paalalahanan ang inyong sarili na ang mas mabuting kalusugan ay nasa inyong mga kamay pa rin. Ang pinakamahalagang aral dito ay hindi tayo dapat maging bilanggo ng ating edad. Ang pagtanda ay isang pribilehiyo at kasama nito ang karunungan na alagaan ang ating katawan sa mga bagong paraan. Sa pamamagitan ng pag-unawa at maliliit na pagsasaayos, may ibabalik natin ang kontrol sa ating kalusugan at kagalingan. Ang mahimbing na tulog ay pundasyon ng isang masaya at aktibong buhay sa anumang edad. Nais kong marinig ang inyong mga karanasan. Mag-iwan po kayo ng komento sa ibaba. At kung nakita ninyong mahalaga ang impormasyong ito, huwag kalimutang mag-subscribe at ibahagi ito sa inyong mga kaibigan, pamilya, at sa lahat ng taong sa tingin ninyo ay makikinabang dito. Magtulungan po tayo na maabot ang mas maraming tao na nangangailangan ng payong ito.